Yan mga idol, good evening, good evening. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet Vlogs TV. Ay muling bumabati ng isang magandang gabi. Bueno mga idol, tulad pa rin ng dati, tayo naman ay magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa larangan ng mga Ghost Explorer. Tatalakayin lang natin sa paksang ito mga idol yung mga napapanood natin na kapwa natin mga vlogger na ang larangan nila ay mag-explore ng mga kababalagan sa mga abandonadong lugar at mga abandonadong bahay o gusali. Kung matatandaan nyo mga idol, doon sa una nating video nagpaalala tayo sa ating mga Ghost Explorer na mag-iingat sila sa kanilang ginagawa dahil hindi biro ang kanilang trabaho. May posibilidad na may peligro silang mararanasan sa kanilang ginagawa. Lalo na yung ating mga Ghost Explorer na mahilig gumawa ng script na mga kababalaghan sa lugar na kanilang pinupuntahan. Alam nyo mga idol, meron tayo talaga mga Ghost Explorer dyan na scripted ang kanilang ginagawa. Oo, pupunta sila sa mga isang abandonadong lugar, lalo't nababalita na ang lugar na yan ay totoong may mga kababalaghang nangyayari. Kaya ang ginagawa ng iba natin mga Ghost Explorer, lalo't yung mga sanay na bihasa na at hindi na natatakot kung saan mga lugar yan, ginagawa na nila ng script yung mga kababalaghan. Kumbaga para lalong gumanda ang kanilang mapapanood ng kanilang mga viewer at mga follower. Pero malimit ko ngang i-advise mga idol na mag-iingat kayo dahil kasi nga kung tototohanin ng Diablo yung inyong ginagawang scripted o yung inyong ginagawang pag-explore, baka kayo mismo mga idol na nag-i-explore dyan o nag-i-script o gumagawa ng anumang mga ikagaganda ng inyong panoorin sa mga viewer, baka kayo mga idol mismo ay mataranta. Dahil kasi nga ang mga masasamang espiritu na pupuntahan nyo mga idol, tandaan nyo, yan ay mga alipores ng Diablo. At ang lugar na inyong pinupuntahan ay pinaghaharian yan ng Diablo. Lahat ng mga nariyan sa lugar niyan mula sa mga elemento at mga masamang espiritu ay under ng Diablo. Kaya niyang pakilusin lahat yan para lalo kayong mapapaniwala na ang lugar na yan ay talagang creepy o nakakatakot. Ngayon, kaya nga ina-advise natin na mag-iingat lang kayo dahil kasi nga baka mamaya makihalo ang Diablo sa inyo at gawing maganda yung script nyo, gawin niyang makatotohanan, baka behind the camera tapos na ang inyong pag-i-explore yung mga kinasangkapan nyo na kunwari magmumulto o magmamaligno o ano pa mang mga kababalaga ng magiging papel, baka tapos na yung pag-i-explore behind the camera na gumagana pa rin sila dahil pinasukan na pala ito ng masamang espiritu. Baka kayo mismo hindi nyo kayang palayasin yung pinapasok ng Diablong espiritu dyan sa mga ginagamit nyong kasamahan na magpapapil na multo o kung ano pa man, hindi nyo kayang palayasin. Dyan mga idol kayo magkakaroon ng peligro. Oo, kasi maaaring baka pati kayo pinsalain na ng inyong mismo mga kasamahan. Dahil unang-una, hindi na kayo kilala niyan pag pinasukan yan. Kahit sabihin mo, halimbawa, tapos na tayo. Tama na yan, okay na yan. Maganda na. Hindi natitinag. Gumagawa pa rin ng kung ano-anong kababalagan. Halimbawa, nilapitan ng isa sa mga kasama nyo. Sinakal. Paano nyo ngayon didepensahan yun? Dalawang klase lang yan. Kung hindi siya madidisgrasya nyo, kayo ang madidisgrasya nung mga kinakasangkapan nyo na di umano magsisilbing mga multo.
O dahil pag pinasukan ng espiritu ng diablo yan, hindi nyo na kayang pigilin yan. Maliban na lang kung merong isa sa inyo na marunong ng sprikitik para palayasin yan. Ayun. Oo. Kasi may mga napapanood ako na hindi ko alam kung totoong sinaniban yun o pinasukan yun. Sumukan ng dugo. Nahirapan silang palayasin. Oo. Kaya kung wala rin lang kayong alam sa mga tinatawag na sprikitik para sa mga ganyang uri ng mga masasamang elemento at espiritu, ingat. At ang the best dyan, panalangin. Alam ko karamihan sa ating mga ghost hunter, mga ghost explorer, malalakas talaga ang kanilang loob. Oo. At ang diablo, tandaan nyo, kapag malakas ang loob mo at hindi ka matatakutin, hindi ka naman kayang takutin yan. Dahil alam ng diablo ang kahinaan ng bawat isa sa inyo. Kaya huwag kayong magsasama ng taong matatakutin. O kaya yung mahina ang pananampalataya. Lalo na yung mahilig sa guni-guni. Tandaan nyo mga idol, ang mga masamang espiritu, halimbawa naguguni-guni mo, nakakatakot ang itsura ng magpapakita dyan. Pag yun, inanyuhan ng diablo. Baka mataranta kayo. Oo, kasi ginuguni-guni nung kasama nyo kung ano itsura nung nagpapakita dyan. Pero tandaan nyo mga idol, na ikwento ko na rin to, ang masamang espiritu, inaanyuhan niya sa pamamagitan ng diablo, pakikilusin niya yung mga masamang espiritu, yung mga yumao o yung mga namatay sa lugar na yan. Oo, lalo't may kasaysayan ng isang lugar, nabanggit ko na yan sa mga una kong video. Yun ang pakikilusin ng diablo sa pamamagitan ng mga masamang espiritu, aanyuhan niya yon. Oo. At huwag kayong maniniwala na white lady, black lady, hindi po nagpapakita ang masamang espiritu ng ganyang anyo. Sa scripted pwede yun. Pero sa tunay, kung ano yung anyo ng mga namatay sa lugar na yan, at kung anong itsura, yun ang aanyuhan ng diablo. Oo. Kaya tandaan nyo mga idol, halimbawa, yung namatay dyan, aksidente. Kung ano itsura niya nung na-aksidente siya at kung anong, pag inanyuhan ng diablo yun, yun ang itsura nun. Kung nakakatakot ang itsura niya nung bago siya namatay, yun. Kaya konting ingat lang kasi baka may mga masamang pangyayari dyan sa pinuntahan nyo. May mga masamang kalagim-lagim na pagkamatay. Pag yun ang inanyuhan ng diablo sa harap nyo, kahit medyo malakas ang loob mo, baka medyo mataranta ka. Di ba, tama? Ganon. Kaya mga idol, ako, bilang mga idol ko kayo, lahat kayo, wala akong pinipili sa inyo, pinag-iingat ko lang kayo dahil kasi nga, mapanganib ang trabaho nyo. At hindi yan biro. At ang diablo, mga idol, tandaan nyo, hindi yan nakikipagbiro. Oo. Ang mga masamang espiritu, kapag inanyuhan niya yung imahin na nariyan, hindi nagsasalita mga idol ang sino mang magpapakita sa inyo na inanyuhan ng masamang espiritu. Hindi nagsasalita yan. Kahit kausapin mo, nakatayo yan, nakatingin lang yan. At yan nakalutang sa hangin yan, yan ang una yung papansinin pag may nagpakita sa inyo. Pag masdan mo yung paa niya, kung nakalapat sa tinatayuan niya o hindi. Pero ang mga engkanto, mga idol, pag nagpakita sa inyo, nakalapat yan, hindi yan nakalutang. At ang mga engkanto nagsasalita. Yan ang kaibahan ng elemento sa espiritu. Ang elemento makakausap mo Lalo't nagalit sa inyo yun, magbibigay ng warning yun. At pag hindi kayo nakinig sa warning, kung anong sinabi nun, gagawin nun. Tulad nung nangyari nga doon sa kaibigan ng pinsan ko, naikwento ko na yan. Ganyan, at ang mga masamang espiritu, kahit na masalubong mo yan, hawakan mo yan, hindi mo mahawakan yan kasi nga espiritu lang siya tumatagos yan kahit saan kahit ikaw hindi kanyan mahahawakan kaya nga hindi yan makakagawa ng masama sa'yo at hindi rin yan makakagawa ng mabuti.
tumatagos yan eh. Kasi nga, imahin lang yun eh, yung nakikita mo eh, na inanyuhan eh. Hindi ka gaya ng engkanto, pag nagpakita sa'yo, tunay yun. Kasi ang mga engkanto may sariling katawan, may sariling anyo. Hindi yan kagaya na inanyuhan lang. Kaya mas nakakatakot mga idol, yung mga engkanto at mga maligno na may encounter nyo kaysa sa mga nagmumulto di umano. Diyan ako mga idol, naikwento ko na rin eh, naka-encounter na ako nung multo eh. Hindi naman nakakatakot. Sabi ko nga sa'yo, kung ano itsura nung namatay, yun din ang itsura niya. Maliban na nga lang kung kalagim-lagim ang namatay, gaya doon sa may tinitirahan namin dati, na yung daw namatay doon eh, tinadtad ng saksak, naliligo sa sariling dugo. Ayun, pag gano'n ang mga pangyayari nung imahe na namatay at inanyuhan ng diablo yun, matataranta ka ron, matatakot ka dahil kasi iba na ang itsura niya eh. Kung ano itsura niya nung namatay siya, yun. Oo. Hindi kagaya nung normal ang pagkamatay o namatay sa sakit. Kung ano itsura nun yun. O kaya yung sinasabing white lady, ewan ko, sa totoo lang, wala pa ako nakitang white lady. Tsaka yung sinasabing black lady, wala eh. Pero yung mga multo, meron na. Ilang beses na ako nakakita niyan. Dito lang sa may amin eh, sa may flyover. Sabi nila, white lady. Nagro-rubing kami, bantay bayan ako noon. Nakatayo sa may poste ng flyover. Ang unang nakakita yung pinsan ko, natakot. O, sabi ko, saan? Sabi niya, ayan o. Pagtingin ko, hindi siya white lady. Sabi nila, white lady raw, nagpapakita. Hindi. Normal siya, babae. O, nakabistida siya ng kulay orange. Mahaba din ang buhok. Hindi white lady. Taliwas dun sa sinasabi ng iba na white lady daw. Ewan ko lang, makakasip. Kung ano nga iniisip mo, yun ang ipapakita sa'yo eh. Baka iniisip nila, white lady, white lady. Oh. Diyan nagpakita, white lady, inanyuhan ng diablo. Oh. Pero ako kasi na ako naniniwala sa white lady, kaya pag may nagpakita sa akin, hindi white lady. Hindi rin black lady. Kung ano yung anyo nung namatay, yun. Ang nakikita ko. At sa totoo lang, ilang beses na ako nakakita ng ganyan, sinasabi ko nga sa inyo, kausapin mo, hindi yan magsasalita. Oh, kahit nakakatakot ng itsura niyan, kausapin mo, hindi magsasalita. Tanungin mo, ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Hindi yan magsasalita. Kalokohan yung sinasabi nila na nakikipag-usap. Hindi po ganun ang espiritu. Pag inanyuhan ng diablo, hindi yan makikipag-usap. Kasi ang tao, pag namatay na, kinukuha na ng Diyos ang kanyang espiritu. At ang kanyang kaluluwa, naiiwan dyan kung saan man siya namatay. Oo. Kaya yon, inanyuhan na lang ng diablo yun, hindi na siya yun eh. Oo, kasi yung tunay niyang espiritu, pag namatay ang tao, binabawi ng Ama. Yung espiritu, yan ang buhay natin eh, na pinahiram lang eh. Kaya tayo gumagalaw eh. Kasi nga, nabanggit ko niya sa mga una kong vlog, ang tao binubuo ng 3 sangkap. Espiritu, kaluluwa, at katawang physical. Oh, yan yon. Kapag binawi na ng Ama ang espiritu na pinahiram niya sa iyo na siya mong buhay, yung katawan mong physical mamamatay. At yung kaluluwa mo kasamang mamamatay nung katawan mong physical. Bakit? Kasi ganito yan eh. Binuo ng Diyos ang tao, physical na katawan, kaluluwa, at espiritu. Papaliwanag ko. Yung katawan mong physical, kapag walang espiritu, walang buhay. Tama? Yung katawan mong physical, kapag walang kaluluwa, walang puso't damdamin, walang pakiramdam. Ang kaukulan ng kaluluwa na ibinigay ng Diyos para sa tao, para magkaroon siya ng sapat na kaisipan, damdamin, at puso, pakiramdam. Ngayon, pag namatay, binawi yung espiritu, anong silbi ng kaluluwa? Kakagalaw pa ba yun? May pag-iisip pa ba yun? Wala na. Yung katawan, lalo na. O, di ba? Ganyan, mga idol. Ha? Hindi ko kayo binabas, hindi ko kayo pero sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Kaya ang tao, pag namatay na,
kinukuha ng Ama ang Espiritu. Kaya dyan mabilis ang dyablo. Kapag namatay na ang tao at kinatakutan yung lugar na yung kinamatayan niya, papasok ang dyablo. Kasi alam niya, wala na yung tunay na espiritu, kinuha ng itaas eh. Lalagyan niya ngayon ng espiritu yung imahe nung namatay dyan. At yan ang ipapakita doon sa mga taong mapapaniwalain sa mga multo. Idol, di ba? Pero kung di ka mapaniwalain sa multo, magpakita man sa iyo yun, nakatayo lang yun, nakalutang. Pero kung mapapaniwalain ka, ikaw nang gagawa ng sarili mong disgrasya o aksidente, mga idol, kapag nagpakita sa iyo yung sinasabi nilang multo. Bakit? Ano ba? Huwag na natin sa mga abandonadong lugar. Yung lugar na yun may nagpapakita dyan. Nabalitaan mo, may nagpapakita sa lugar na yan. Biglang nagpakita sa iyo. Nataranta ka, natakot ka, tumakbo ka. Nadapa ka ngayon. O kaya pagpihit mo ng ganyan tatakbo kayo, biglang may padating na sasakyan. Disgrasya ka. Ikaw na ang gumawa ng sarili mong aksidente. Kaya nga sabi nung isa nating kapwa vlogger, hindi ko na babanggitin ng kanyang pangalan, huwag mong katakutan ng espiritu o yung mga mali o yung mga multo. Bakit? Yan, walang magagawa sa iyo yan. Split seconds, mawawala sa harap mo yan. Diba, napaliwanag ko na, ang tao binubuo ng 3 sangkap: kaluluwa, katawan laman, ito, physical, at yung espiritu. Yung espiritu natin, yan ang buhay natin Kaya nga, sabi nga, pag binawi na ang buhay mo, pag dumating yung tamang hangganan mo, pabawiin na ng Ama yung espiritu na pinagkaloob niya sa'yo. Wala na silbi yung katawan mo. Kaya, mabubulok na yan mamamatay yan yung kaluluwa mo, kasamang mamamatay nung katawan mo. Dahil yung kaluluwa mo, yan ang puso't damdamin mo, isip mo, at pakiramdam. Sana naunawaan nyo yung sinasabi ko sa inyo na kaya yung mga nag-explore natin dyan, mga idol, alam ko nag-explore kayo pero hindi nyo alam ang tunay na sistema ng tao kung bakit siya nagmumulto. At sa totoo lang, ang tao pag namatay na hindi na magmumulto, sabi nga nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Tama, nakalagay sa Biblia yun Datapwat hindi alam ng patay kung ano na sila. Wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. O ngayon, nagmumulto. Ba't nagmumulto? Sino nagmumulto? Yung bang namatay? No. Diyan nga sabi ko sa iyo, mabilis ang dyablo Pag nabalitaan ng dyablo na kinakatakutan yung lugar na yan dahil sa multo, gagawin niya yun. Gagasangkapanin niya yung kanyang aliporis na masamang espiritu, papapasukin niya rin sa imahin, bibigyan ng anyo. Kaya nga, sabi ko sa mga ghost explorer natin na gumagawa ng script ingat kayo, dahil baka mamaya totohanin ng dyablo yung ginagawa nyo, kayo mataranta. Di ba? O kaya, yung kakasangkapanin yung kunwari multo, nakakatakot itsura, kunwari, yung costume niya, o yung isa naman, white lady, o yung isa, anino. Kapag tinutuhanan ng dyablo yung ginagawa niyong script, yung nagpapanggap na multo na nakakatakot ang itsura, pag inanyuhan niya ng mas nakakatakot pa doon sa tunay na anyo. At yun, pag hindi na tapos na ang script ninyo, tapos na ang exploration nyo, nandoon pa yung espiritu nakapasok doon sa mga kasama nyo, hindi nyo mapipigil yun. Tuloy-tuloy ang gawa ng milagro nun. Baka kayo magtakbuhan na palabas, iwan nyo na sila. Di ba, ganun mga idol. Salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa making sandali ng ating kwentuhan. Sana marami kayong konting natutunan o napulot sa ating kwentuhan. Pero bago tayo mag-iwalay, shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan, lalo sa mga explorer, mga ghost hunter. Ingat kayo mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Pero bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Subaybayin nyo pa mga susunod nating video. Marami pa ako ikukwento sa inyo tungkol sa mga ganyang uri. Hindi ako ghost explorer, pero nabanggit ko na naging alalay ako ng aking bayaw na manggagamot. Kaya pagdating sa mga ganyan,
Hindi niyo ako kayang linlangin o takutin sa mga ganyan. Okay na mga idol ha. Salamat marami. Ito pong muli si Boyet ng Vlogs TV. At pasamantala nagpapaalam. Paalam!